Violin strings, sir. Ano ma-recommend mo? Okay. So, pagdating sa violin strings, meron akong process ng pagpili. Kasi it varies eh. Depende sa instrumento mo, depende sa trip mong tunog, and depende sa budget, no? Okay. So, magsimula tayo sa sa process ko na lang. Okay. So, kuwari bago yung violin ko, no? Whatever price 'yan. Pero let's say medyo nasa high end ganyan. Ang una kong bibili na string is yung Thomastic Dominant. Okay. So bakit dominant? So pag nakita niyo yung mga string charts, no, parang yung dominant kasi yung pinaka-neutral sounding. So pinapalabas niya kung ano yung tunog nung instrument mo talaga. So dominant, nasa magkano yung dominant? So around 3,000 pesos na siya ngayon. Dati mga 2,500, 2,200 lang. Minsan 2,000 lang eh dati. Eh ngayon 3,000 na. Okay? So ayan, also keep that in mind, no? Yung prices para may idea din kayo. So dominant dahil nga siya, very neutral yung sound niya. And then from there, ano bang tunog ng violin na to? No? Bright ba siya? Or sobrang bright niya ba? And then, sobrang dark niya ba? Ano ba yung pwede kong gawin to balance it out or to make sure na lumabas yung sound na gusto ko? So, from there, I'll find a string sa spectrum ng gusto kong tunog, no? So, let's say, gusto ko mas bright na strings. So, bibili ako ng brighter strings. Pwedeng Il Canone, ganyan. Pwedeng Infeld Blue. Ayan, nasa mga around 3,500, no, to 5,000 na yung susunod. Tapos may mas mataas pa. So, pwede ka rin naman bumaba. Kung titipid ka, di ba? So, hanap ka ng mumurahin na papasok pa rin sa taste mo. Let's say, Tonica. Ayan. Or, ano pa ba? Vision. Ayan, pwede rin. No? Medyo mas mura. O kaya yung Violino na nireview natin. No? So, yan yung mga options mo. Pero that setup would cost a lot. Yun lang yung totoo doon. No? Kasi, kung sa mga guitar nga, no, pinakamahal na halos yung 1,000 pesos na set. Pero sa violin, yung 1,000 pesos, that's what they call student level or entry level na set of strings. So, yun lang. Kailangan ihanda nyo yung sarili nyo. Ngayon, kung ang violin nyo naman is less than the value of your strings, wag nyo muna kayo magpalit ng mamahalin, no? I could recommend cheap strings lang, no? Basically, I think from 100 to 500 pesos, hindi nagkakalayo yung quality. So, I would just go for the cheapest one. No, hanap kayo ng medyo mura lang. Kasi, yung bibili ka ng string na worth 5,000, tapos yung violin mo 1,500, 2,500, lugi ka dun. Kasi, ito pa isa, tatandaan nyo, the life or yung durability ng strings doesn't depend on the price. Minsan nga, may mga strings na sobrang mahal, pero 6 weeks lang yung tagal ng quality nila, no? Yung mas mura actually tumatagal siya because it's made of steel, no? Yung mas mahal, maiksi lang yung buhay niya kasi pag na-stretch na yung whatever core na nasa loob niya, wala na, sagad na yun, no? Yun lang din yung downside niya. So, I wouldn't recommend you buying anything above the price of your instrument. Siguro kung 10k yung instrument mo, you can buy something at least worth half of it or something like that. Pero kung 1,500, 2,500, mga beginner na violin, huwag nyo na muna lagyan ng mamahaling string. Kasi sayang lang yung pera. And, ipunin mo na lang. Kung kaya mo bumili ng ganong string, edi bumili ka na rin muna ng bagong violin. Na mas maganda yung quality. Kasi, at that point, no, yung mga beginner instruments natin, konti lang yung maigaganda ng tunog niya. Kahit lagyan natin siya ng magandang string. No, baka nga, umabot pa sa point na hindi kayanin ng instrument mo kung mumurahin lang yung mga strings na high-end.
So ano ibig ko sabihin nito? Baka hindi maging maganda yung tunog niya, no? Kasi hindi kayanin nung body, hindi makapag-project ng ayos or something like that, magkaroon ng issues. So better to invest in a good instrument muna bago kayo bumili ng mga mamahaling strings. So good luck sa inyo.